Welcome sa Mel's For Fishing TV na kung saan makikita kayo ng nights for fishing activities. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito guys, try ulit nating mag-night dive. Medyo matagal din tayong hindi naka-night dive. Subukan ulit natin ngayong gabing ito. Baka sakaling may magpahuling mga cuttlefish o bagulan. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At eto na, naging unang sisid ko. At napakalamig na talaga ngayon ng dagat at napakalabo pa. Kaya dito nakita ko na itong pulang isda. Ang tawag na ito is soldier fish. Local name dito sa amin is suga. Napakasarap ipaksiw. Etong ganito. Hindi na ito lumalaki. Itong mga ganitong isda. Halos ganun lang sila ang size. Pagbalik ko dito sa ilalim guys, eto isang kaliwag ko nakasiksik dito sa may bato. Eto kasing ganitong isda is paborito ng nanay ko kaya kinuha ko na. At pagbalik ko dito sa ilalim guys, ito isang malaking soldier fish na naman. Sentido yung tama, hindi na talaga nakagalaw. At pakalipas ng isa't kalahating oras guys, hindi pa nadadagdagan yung tatlong huli natin. Madalang talaga ngayon. At napakalabo pa at ayun, hindi pa tinamaan na itong isa. Kaya hanap na lang tayo dito sa may mga bato. Eto, pagbalik ko dito sa ilalim, isang goldfish nakadapa dito sa ilalim. Hindi nagkumot, kaya nakita kaagad natin. Ganun talaga ang dagat pag magde-December na. Lumalamig at lumalabo. At eto ulit, isang goldfish na naman. Ito yung tinatawag dito sa isla namin na Ubakan. Maraming klase kasi ang goldfish. Pagbalik ulit dito sa ilalim, goldfish ulit. Puro goldfish. Siguro grupo to. Kaya pagkatapos kong makapahinga dito, bumalik ulit ako dito sa ilalim. At eto, isang goldfish na naman. At makalipas ng 2 oras guys, madalang talaga yung panain. Ganun talaga dito sa dagat. Tsagaan lang natin. Ito kasi yung tinahak natin trabaho. Kaya wala tayong magagawa. At pag ilaw ko dito guys, may naaninag akong isang isda, mahaba. Yun pala is napakalaking needlefish. Balo kung tawagin ng iba. Dito naman, ang tawag nito is biyanawag. Eto, halos 1 kilo na rin ito. Minsan lang tayo makahuli sa night dive ng ganito. Ang ganitong isda guys, pag naiilawan mo daw, is delikado. Sumusugod talaga sila pag nasisilaw mo. Kung mapapansin nyo, ang talas ng uso ng isdang ito. Kaya delikado talaga ito sa mga namamana. Dahil pag lumangoy ito, papunta sa'yo, sigurado tutusok yan pag nasilaw mo siya. At eto, pagbalik ko dito sa ilalim, isang kanuping sana, pero napakaliit pa. Kaya ayun, kumaripas palayo. Kaya naghanap na lang ako dito sa paligid niya.
Hindi naman ako nabigo. May nakita akong isang dalagang buki dito. Kaso nga lang, naliitan ako. Buti na lang sa onhan, may isang goldfish ulit. Mas maganda to kaysa dun sa dalagang buki. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Wala na talaga nagpapakita. At ayun guys, umahon na ako. Ang lamig, saka ang labo. Saka walang isda. Ito lang yung nahuli natin. Ngayong gabing ito. Puro goldfish. Okay na rin to. Hindi pa rin tayo na zero. At safe tayong nakauwi dito sa bahay. Walang nangyari sa atin. Puro goldfish. Ayan, ang pupula. Maganda ng kulay. Puro pula. Apat na goldfish, 2 soldier fish, saka isang sergeant major. Suga, kung tawagin ito dito sa amin. Ito naman, kaliwagon. Saka nakahuli tayo ng etong needle fish, bianawag. Balo, bianawag ito, malaki na rin. Mga 1 kilo siguro to. May pang-ulam na. Thank you Lord. So bukas, kalma yung dagat. Magta-try kami ulit sa Gakot Island. Doon kami mamana. Overnight ulit kami doon. Baka sakaling nandun yung mga dragon. At kaya nga ng sinabi ko guys, the next day, pagdating ng hapon, balik ulit tayo sa karagatan. At ngayong araw na ito, pupunta kami sa Gakot Island. At doon ulit tayo mamana. Baka sakaling may mga dragon na sa mababaw na area. At eto, habang bumabiyahe kami, medyo lumakas yung alon. Pero kayang-kaya naman ng bangka. Medyo malit lang yung bangka natin. At makalipas ng ilang minutong pagbabiyahe, nandito na kami sa isla. So ayun guys, nandito na kami sa isla. So ayun, ang daming manok. Tik-tik-tik, ang lalaki. At wala dito ngayon yung bantay. Umuwi siguro. So dalawa kami ngayon dito. Medyo malakas yung biyahe naman kanina. Medyo malakas yung alon. So pahinga lang kami dito ng konti, tapos dive na mamaya. Sasaing na rin. At pagkatapos namin makaluto ng kanin at magpahinga ng 2 oras, ready na tayo for our spear fishing activities natin. Kaya load muna tayo ng spear gun. Spear gun loaded, let's go! Makalipas ang kalahating oras ng pagdadive, eto nakahuli na yung kasama ko dito sa mababaw na area ng isang mamsa. Malaki na rin, nag-4 na kilo na rin to. Sunerte yung kasama ko, kaya na-excite ako ditong mag-dive. Dahil nga nakahuli na yung kasama ko, nakaka-excite pag mga ganitong nauunang nakahuli yung kabady ko. Dito lang din ako nag-dive sa mababaw na area, baka sakaling may kasama yung nahuli niyang mamsa. At hindi naman ako dito nabigo, akala ko etong palapit na to is napakalaking mamsa na. Yun pala is napakalaking pating. Akala ko, swerte na tayo. Pero hindi tayo humuhuli ng ganon. Kaya nag-resort piece muna ako para makapahinga sa sunod na dive. At dito guys, makalipas ng 1 oras, wala pa rin akong nahuhuli. Buti pa yung kasama ko is nakahuli na, nakauna na ng isang jite. Pero ako is nagtsatsaga pa rin. Nag-aantay ng lalapit habang naka-ambush tayo. Okay naman yung activities dito ng mga bait. Marami. Eto, biglang umiiba nga yung galaw. Pero nagantay-antay pa ako dito, wala talagang lumalapit. Kaya imbis na maubusan tayo ng hininga dito sa ilalim, dahil hindi tayo makahinga, back to the surface muna tayo. At dito guys, lumipat ako ng pwesto at nakita ko ng 2 dugtutuna dito, malalaki na. Kaya lang, medyo mailap etong 2 dugtutuna na to. Lumiko naman papunta sa akin, kaya lang biglang lumiko palayo ulit. Kaya hindi ko na pinilit, hinayaan ko na lang yung 2. Kaya pagkapahinga ko ng maganda dito at naka-recover, balik ulit tayo sa ilalim. At ang masama pa dito guys, sobrang lakas na talaga yung agos.
eto, nandito na naman yung mga bait. Nagkumpulan na naman sa harapan ko. Pagtingin ko sa taas, grupo ng dugtutuna ang lumapit sa akin, kaya lang ang likot at nahirapan akong iimetong pana dahil napakalakas talaga ng agos. Dito nga, akala ko hindi na babalik. Buti na lang, bumalik pa etong tatlo. Kaya pumili ako dito sa pinakamalaking lumapit. Ayun, biglang tumalikod na nga. Buti na lang, pagpull ko ng trigger, natamaan pa. At eto pa lang, yung unang isda natin sa araw na ito dito sa Gakot Island. Matumal ang isda ngayon. Thank you, Lord. Unang isda pa lang natin. 4:30 na, magpo 4:30 na. Lakas ng agos. Sayang yung napakalaking pagtutunan dalawa. Hindi lumapit. Sana matagdagan pa. Thank you, Lord. So yun guys, umahon na kami. Eto, medyo madilim na. Ang lakas ng agos. Tapos marami sanang maganda sana yung activities ng mga bait, pero hindi matimingan yung mga nag-hunt. So eto lang yung nahuli natin. Isang dugtutuna. Yung isa sana malaki, pero mailap. Hindi pa ako naka-ipon ng hangin ng maganda. Eto yung kay paring uwa sa kabady ko. Dalawa yung huli niya ngayon. Sunerte siya ngayon. Isang mamsa. So itong talakitok. Bluefin. Ayan. Ito na yung sa akin. Mga 2 kilo. Okay na rin. 3 piraso. Bawi na lang tayo bukas. Good morning guys. Balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Eto't nandito na ako sa dagat. Hindi muna kami gumamit ng bangka ngayon dahil medyo malakas yung alon. Medyo mahangin. So lalangoy lang kayo papunta dun sa spot. So try natin ulit dito. Sana may magandang blessing ngayong umagang ito. Let's go! Dito guys, pagkatapos kong mag-load ng spear gun, dito lang sa mababaw, may nakita akong isang mamsa. Kaya lang, napakailap. Kaya hindi ko na pinilit na hulihin. At dito sa dive na to, maliwanag na nga at wala pa rin tayong huli. Pagkapwesto ko naman dito, may nagpakitang dugtutuna. Akala ko nga dito, dediretso na sa akin, ngunit ayun, lumiko na naman. Mukhang napakailap ngayon ang mga isda dito sa Gakot Island. Nag-antay-antay pa ako dito, nagbabaka sakaling bumalik yung dugtutuna, pero wala na talaga nagpakita. Kaya let's go back to the surface para makapahinga sa sunod na dive. Makalipas ng 2 oras ng pagdadive, wala pa rin ako nahuhuli dito. At dito, nakita ako ng napakalaking barakuda. Dito lang sa surface. Kaya lang, pag open ko ng camera, biglang lumayo na naman. Bihirang buhay talaga to. Maraming beses na nangyari sa akin yung pag mag-open ako ng camera, nakikita ko ng isda, pag ina-open ko na yung camera, biglang lumalayo na. Siguro sa susunod na may makita akong isda, hindi ko muna i-open. At eto nga yung hindi ko inaasahan talaga. Pagkakita ko ng barakuda at pauwi na rin ako neto, dito sa mababaw na area, nakita ko ng napakalaking mamsa, 2 piraso. At eto, nag-aagawan na kami ng line. Sa sobrang lakas pa ng agos, pahirapan ang pag-retrieve ko dito sa isda. At ang takbo pa ng isdang ito, sinalungat yung agos, kaya nahirapan akong bumalik. Laking pasalamat ko dito guys, na hindi papuntang malalim na area yung takbo ng isda. Dito lang sa mababaw pumunta at dito lang isinabit. Akala ko nga dito, wala na yung isda kasi hindi ko makita. Ang nakikita ko lang is yung line. Kaya habang tinatanggal ko ito sa sabit, makalipas ng ilang minuto, eto, nakita ko na yung isda. Nandun pala sa may butas, nakatago na. At walang malay na talaga. Hinang-hinanas siya. Grabe, napakalaki pala tong mamsa. Buti lang, napuruhan ko pa. Hindi man tumagos yung pagkatira ko dito. At least maganda naman yung tama. Buti na lang talaga is hindi nakawala. Akala ko kanina, nakawala na. Gawang wala ng laban. Yun pala, isisinabit lang. At mabilis manghina yung isda. Thank you, Lord. Takas na ng alon. Takas pa ng agos. Grabe. Akala ko hindi tumagos at nakawala na. Punta muna tayo dun. Tatangin tayo sa laot na ito.
Dahil nga napakalakas na ng agos, nahirapan ako ditong pumunta sa mababaw na area. Kaya pagkatapos kong mahuli etong mamsa, umalis na din ako dun sa pwesto namin. At ayun guys, umahon na ako. Okay. Ang oras natin is mag-aalas 9 na. Ang dami sana nagpapakitang isda pero hindi lumalapit or hindi timing. Pag open ko ng camera is biglang lumalayo naman. Gaya nung unang mamsa, yung maagang maaga pa dun sa mababaw na area. Nag-open pa kasi ako ng camera. Ayun tuloy, lumayo. Saka yung barakuda dito. Ay, ang laki ng barakuda, sana hinabol-habol ko pero hindi ko ma-close yung gap para matira siya. But na lang talaga may nagpakita ang dalawang mamsa nung pagkaano ko nung barakuda. 2 piraso. Yung isa is medyo maliit. So sa pagmamadali ko na hindi na naman baka mahuli natin, hindi na ako nag-open ng camera. Yun tuloy, nahuli natin itong isa. Itong pinakamalaki. Ang ganda sana pag na-open natin yung camera nun. Ang linaw. So ito. Ang laki. Mga sobrang 10 kilo siguro to. Akala ko talaga nung pagpana ko, nung ang lakas kasi ng agos, yung takbo pa niya is papunta sa salungat sa agos. So matagal kong naano yung line, akala ko wala na. Akala ko napunit. Yung pagkalapit ko dun sa may shop, yun pala is nasa silong ng bato lang. Wala nang malay at matamlay na. Malaking blessing to. Dagdag to sa nahuli ng kabady ko kanina. Yung kabady ko hindi pa ata umahon, nandun siya banda din. Siguro try ko pang mag-dive mamaya or depende. Pahinga muna ngayon. Tingnan natin yung medyo malakas kasi. So baka mamaya-maya kami umuwi. At pagkatapos namin dito guys kumain at makalagay ng gamit sa bangka, kumalma naman kaagad yung dagat kaya nagbiyahe na kami pa uwi, papunta sa main island. Okay na rin yung pagdayo namin kahit kunti lang yung nahuli namin at yung mamsa is hindi ko pa naipakita yung pagpana. Ang mahalaga is makakauwi kami ng ligtas sa main island. Yung pinakamalaking mamsa naman is nag 13.82 kg on scale. Yung isang talakitok, yung nahuli ng kabady ko is nag 3.8 kg. At yung dugtutuna saka isang talakitok 4 kg, yung 2 piraso. Nagtotal naman yung lahat ng nahuli namin ng 20.8 kg. Kaya ayos na rin. So binenta namin yung mga isda. Nagkita kami doon na 4 na pirasong isda ng 4,000. So kumuha lang doon ako ng panggasolina saka pang maintenance ng motor natin ng 1,000. At yung 3,000 hinati namin 2. So nakatig 1,500 kami. Kaya ayos na rin nakita yon. Minsan lang yun mangyari sa pamamana natin na hindi na pakita natin yung pagpana ng mamsa. Kaya pasensya na kayo at hindi ko talaga na ipakita. Makahuli lang ako ng malaking isda dahil wala talaga akong huli. Yung kahapong huli ko is 1 piraso lang. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. Shoutout nga pala kay Nan TV Mix, Joshua Basilan, Annie Rosal, Romeo Alcones, Alcones family, Hilo Fonte family, Roxanne Brobo, Brobo Andungala family, Rini Boy, Ami Friend, Maylisa Fernando Jr., Hanford de San Jose family, Pablo Alaw, Puji Edward, Kupirtin Gihada, Idjaw family, Alexander Pesquera family, Prince Tyron, Eric Malupa, Federic Tirado, Mario Permejo, Paquito Orot, sa Arinas family, Uwel Hinrosa, Danilo Adalem, Chad's Friends Adalem, Aldrin Arellano, John Peter Hugilion family, Jules Ortonero, Pancho Pantino, Dennis De La Cruz family, Aldrin Encio, Rini Alicen, Pinoy Ras TV, Cesar Ablain, Kayadong family, Merwin Antonio, Paclibar family, Tingala family at Flora, Antipulo family, Manris, Gibo Works TV, Casalom TV, Alan Florania, Sumbilya family, Bellamor Darrell, Abac family, Jonathan Andrade, Noel Grigo, Brian Pagkaliwagan, Rolly Cananis, Bunillo Mabutas, Rosario Estotse, Natalia's Vlog, Giovanni Mendoza, Supia Bagamasmad, Atanoso family, Rapi Bantilan, Romel Navarre, Juanito Ranel, Katwasan family, Daniel Maestro, Umayana family, Diosdado Oraya, Ruel Talara, Bunbun Biror, Kay Marlos Iranyas, Hulanda family, Marlon Hamisola, Julius Villas, Al Melendres, Noel Grigo, Emerosa Burlado, Robert Abugante, Edison Abac, Manang Hilaw, Joel Ranas, Freddy Labustro, Dumuron Family, Kabuloy Vlog TV, Cute Naldo Official, Abuhad TV Official, Michael Mejia, Baula Family, Reynaldo Mahilong, Felix Lumagdang, Ruel Talara, Ray TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.